92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio ka-vibes. Our time now, 8:30 on the clock at narito na nga tayo sa ikatlong oras ng ating programa. Ito ang Heart Speaks, mga salita, mga awiting mula sa puso. Ako si DJ Alex, and if this is your first time listening to the show, welcome, welcome, welcome. Ganda ng topic natin ngayon no? Bakit nga ba kahit we claim to be in love with someone, we still end up hurting those people we love? Sabi nga, di ba dun sa kanta, why do we always hurt the ones we love? Napakagandang awitin. Ako kasi, I do believe that love is a gamble. Love is a risk, di ba? Kapag ikaw ay nagmahal, there's always a risk na ikaw ay masaktan. Dahil totoo naman, as cliche as it may sound, talagang parte ng pag-ibig o pagmamahal sa isang tao yung talagang masasaktan ka rin. Hindi man dahil ito'y intensyon o sinadya ninyong saktan ng isa't isa. But when you love someone, diba? Kaya ka nga nasasaktan ng ganong kalala dahil ganon din kalaki yung pagmamahal na inialay mo doon sa taong yon. So, diba? Parang sa pagkatalo lang yan sa gamble. Total nauuso yung mga yan ang hot issue, diba? Controversial issue. Nito lamang, kapag ikaw ay sumugal sa pag-ibig, there's a risk na ikaw ay manalo rin. Diba? Pero merong risk na ikaw talaga ay matalo. Kaya yan ang palaging pakakatandaan, mga ka-vibes. Kaya if you can relate to the topic, call us up now at 0954-406-1967. At aking hintayin ang iyong tawag. Let's see. Eto na. Tingnan nga natin. Sino ang ating caller for tonight? Hello? Hello po, Didi. Hello? Hello. Ay, medyo may ground. Sige, tingnan natin Let's try to fix that. Let's see. Hello? Ay, sige, hintayin muna natin Pero ang ganda pa naman sana ng voice niya, kaso parang may konting garalgal. Hello? Hello po. Ayun. Good evening po. Ang ganda ng boses. Ate, anong pangalan mo? Ayan. Hello, DJ Alex. Ako po si Bea. Ayun, Bea. Bea is from where? Las Piñas. Ay, ayan. Las Piñas, nung nakaraan ako nandyan. O, batiin mo naman muna yung mga taga Las Piñas na nakikinig sa atin ngayon. Bea. Ayan. Hello po. Kung may mga listeners kami tonight, magandang gabi po. Sana ay makapagbigay po kami ng aral through my experience ngayong gabi. Ayun. Naku, na-excite na tuloy ako kasi sabi mo aral, diba? Alam naman natin kapag aral na mga pinag-uusapan, parang roller coaster ang buhay, diba? Maturuan ka lang ng leksyon, talagang hahamakin mo yung lahat So, Bea, ready ka na bang i-share sa ating programa? Kasi yung topic natin ngayon, di ba? Bakit nga ba, even though when we claim to love someone, we still, end up hurting them. So, ikaw ba'y nakaka-relate dito sa katanungan natin ngayong gabi? In what way? Ay, yes, DJ Alex. Naku, masakit mang alalahanin. Pero nakaka-relate po at siguro ang i-share ko tonight, DJ, is yung isa sa mga multo. Ika nga, di ba? May Oo. kanya-kanya tayong multo. Multo, oo. Hindi po ito literal baka kasi sabihin ng iba. Lalo na yung hindi belong sa mga mababatang henerasyon. Oo Meron po nga po, kasing Gen nauusong Z. kanta ngayon, 'di ba, yung multo. So it refers to the past, 'di ba, yung mga feeling natin missed opportunities, yung mga pagkakataon na sana siya ang pinili pero hindi mo pinili kaya hanggang ngayon binabalikan ka ng mga alaala at sana pala sinubukan ko. Sana pala pinursu ko. So, ikaw, ano o sino ba ang multo mo, Bea? Ayan, DJ Alex, gusto ko i-share nangyari before sa ex ko. Ito yung una kong naging boyfriend na matino. Kumbaga yung pinakaseryoso. Mm-mm. Unang seryoso talaga siya. So, ang nangyari is talagang mahal ko siya, mahal namin isa't isa, everything is okay. Until dumating yung isang araw na nagawa ko siyang saktan through cheating.
Oh, Bea. First of all, no, gusto kong ipagpasalamat yung honesty mo dahil diretsahan mo ito agad sinasabi sa ating programa na talagang ikaw ay nag-cheat, no? Thank you for being Yes, honest. So, DJ. go ahead, no? Ikwento mo sa amin, bigyan mo ng konteksto paanong humantong sa ganoong pagkakataon na ikaw ay nakapagtaksil doon sa taong sinasabi mong seryoso at malalim mong minahal. Ayun. So, totoo nga po pala na minsan kung sino pa yung mabait. Yan, baka nakaka-relate yung mga listeners po natin. Sino pa minsan mabait, matino, 'di ba? Minsan yung pa yung nasasaktan talaga, yung pa yung nachi-cheat. So, ang nangyari kasi no'n, DJ Alex, siguro mga 3 years na kami, going 4 years. So, ako po ay nag-transfer ng work. First time kong magturo. So, ako po kasi ay teacher, college teacher. So, ang nangyari po ng DJ Alex, parang naramdaman ko bigla na parang gusto kong mag-explore kasi itong ex ko sobrang bait. Like wala talaga kaming away. Yung lahat ng desisyon parang laging ako, saan kakain, saan pupunta, saan magde-date. So, siya nakikinig lang, gano'n. So, siguro umabot sa point na nakaramdam ako ng pagka-bore, kumbaga na-bored ako sa relationship until akala ko nung nag-transfer na ako ng work dito sa isang school is may nakilala ako na co-teacher ko. So, dun po Okay. nagsimula yun kasi nagkaroon ako ng interest tapos kumbaga parang naging MU kami. Kahit na in a relationship pa ako. So, nung una, tinago ko yun. Kumbaga, kino-correct ko siya sa sarili ko, nilalabanan ko naman, nilabanan ko siya kumbaga. Pero umabot sa point na bakit ang naisip ko nun is what if piliin ko naman kaya yung sarili ko this time kasi parang lagi na lang para sa iba, eh, kung ano ang trip ng iba, ano gusto ng iba, yun. What if ako naman this time? So, yun naman DJ Alex para sa akin is very immature, no? Wala naman talagang valid reason to cheat. Kaya itong mga ikukuwento ko, itong mai-she-share ko, I'm not seeking for validity. Wala akong, kumbaga hindi ito excuses. Talagang shini-share ko lang siya. Talagang gusto ko lang siyang ikwento nang sa gayon, no, sana mawala na rin siya sa puso ko. Kumbaga sana mapatawad ko na rin unti-unti yung sarili ko. Yun. And because of that, Bea, no, we admire your courage, of course, to tell us the truth. At hindi lang basta, di ba, sabihin sa kaibigan, pero right now, you are entrusting the real story to national radio. Kaya grabe, it takes a lot of courage, no, para magawa yan. And yung desire mo for accountability. Siguro if meron man kaming i-admire, hindi mo pa man na nababanggit yung entirety of the story, eh talagang ina-admire natin yung mga tao na at least, di ba, bagamat nagkamali sa buhay, meron silang accountability. Nako, yan pa naman ang word of the year, accountability. But anyway, Bea, no, syempre ang katanungan naman lagi sa isip, ng mga tao na, let's say, third person point of view. Kami, yung mga tagapakinig lang, yung mga chismoso-chismosa lang. Eh, Bea, ito yung tanong nila, no? Parang, bakit kung sinasabi mo na what if piliin ko na muna kaya yung sarili ko ngayon kasi parang palagi na lang iba? Ang tanong naman din, bakit nga ba kasi hindi mo na lang nagawang iwanan yung iyong current boyfriend at the time and then pinili mo, 'di ba, yung sarili mo, kung sino man yung napupusuan mo ng mga panahon na yon. What made it difficult for you to leave your present relationship at the time? Ayun, so ang ganda ng tanong DJ Alex. Actually, umabot sa point po na iniwan ko siya. Umabot sa point na, pumili po ako, na namili ako. So nung una, binabalanse ko po yung nararamdaman until umabot kami sa breakup. Kasi po umabot na talagang pinili ko yung isa, kahit na ano po, actually DJ Alex, hindi pa kami nung isa. Kumbaga parang landian lang gano'n, flirt lang naman yon. Hindi naman talaga nanliligaw pa sa akin ganyan. So parang ginusto ko maging single, parang gano'n yung naramdaman ko. Kasi, I was very excited doon sa work ko. Parang ang layo na namin sa isa't isa, kumbaga minsan gusto niya
susunduin pa rin. May mga gano'n 'di ba, sunduin ko pa rin, hintayin pa rin ako. Eh, ako kasi parang gusto kong maging independent for a moment. Kasi po parang lagi na lang ako nagi-give in previously. So, sabi ko, parang ang pakiramdam ko hindi ako iniintindi. Para bang, ano ba 'yan, nandiyan na naman. Parang nasakal ako sa sobrang bait. Parang gano'n po yung naramdaman ko. Nasakal ako sa sobrang bait niya to the point na laging kami. So, parang hinanap ko, asan ako? Asan ako sa relationship? Asan yung career growth ko? Asan din yung pakikisalamuha ko sa friends kasi laging kami, eh, laging dapat may time ako sa kanya. Parang gano'n, lagi dapat 'pag gusto mo akong makipag-date, puwede ako. Parang gano'n po yung naging nararamdaman ko. So, umabot sa point na nakakalungkot po yun kasi humingi po talaga ako ng space. Ayan naman ang mga ano, ganyan naman po nagsisimula lahat 'no. So, humingi po ako ng space until natuloy po talaga yung breakup. Tsaka lang nag-jump doon talaga sa third party. Ngayon, alam mo ba, ako, I'm not an expert pagdating sa mga ganyang usapin kasi kaya nga meron tayong mga psychologists, 'di ba? Meron tayong mga psychiatrists to tell us more kung bakit nangyayari yung mga ganitong behavior, no? Pero I just wanna know, in the duration of your relationship, no, doon sa iyong ex na iyong pinagchitan, no? At some point ba did you feel like parang na outgrow mo siya? At some point in your life na parang pakiramdam mo ikaw, you're out there to pursue bigger ambitions, bigger dreams. Pero parang siya ano ba, na-bored ka ba sa kanya in the sense na parang okay na yung ganito na lang? Na-feel mo ba yon? Nagkaroon ba kayo ng disconnect pagdating dun sa career-wise? I yes, opo, nakuha mo talaga DJ Alex. Gano'n po yung naramdaman ko kasi siya parang ang nakikita ko sa kanya before is okey naman na siya kasi po siya ay IT. So, okey naman yung work niya, siya ay IT professional. Ako kasi DJ Alex yung parang unang girlfriend niya, tapos nireto kasi kami. So, yung nangreto kasi sa'min is schoolmate ko. So, kumbaga nagka-developan lang kami in a sense. So, tinray hanggang sa nag-work naman kasi nga mabait siya. Ako rin naman, binigay ko rin naman kung ano yung kaya ko. Pero may gano'n pong point. Kasi nga siyempre siguro nga po ako ay nangangarap maging teacher. So, laging upgrade dapat. Kumbaga parang lagi dapat nag-aaral ka, lagi dapat may mga sinasubmit ka, 'di po ba? Punta ka dito sa mga seminar. So, very magkaiba yung aming environment. Yes. Siya as IT, okey na yun, eh, parang gano'n. Nandun lang siya sa kanyang space, Oo, pero balita ko gano'n. ang mga IT daw, lalaki ng sahod niyan, kaya kung parang career nga ang pinag-uusapan, ang dami sa mga Pinoy na kabataan yung kino-consider na rin talaga na mag-IT. Kaya shout out sa mga IT experts natin diyan, 'no. Siyempre Bea, talagang we do respect naman din yung kanilang industriya, pero ako sa nakikita ko dito, talagang sobrang nai-enjoy mo at napakalaki din ng pangarap mo sa industriyang iyong pinasok. At siguro at some point, ewan ko, no, kayo ba nagkakaintindihan? Kumbaga when it comes to your, let's say, problems pagdating sa trabaho. No? Minsan kaya kasi we tend to develop feelings for our coworker. Kasi you belong to the same industry. So kung ano mang problema mag-arise, let's say ako, taga-radyo ako, may maging problema ako sa radyo, pag meron akong kasama dito who gets to understand the very same dilemma that I'm facing in my industry, mas naiintindihan niya ako. Kaysa dun sa parang, bawa, jowa ko nurse. Ayaw mong kinalaman ng nurse sa radyo. Pwede din naman, di ba? Kung ikaw parang taga-AM, nagbibigay serbisyo. Pero di ba, parang ang hirap ipaliwanag. It will take more time, kakain pa yan ng oras, ng effort para ipaliwanag. Although of course kailangan talaga yung pag-usapan yung problema. Pero with the new guy ba na naka-MU mo dun sa trabaho, ganun ba yung naramdaman mo na somehow you felt understood compared to your current boyfriend nung time na yon? Yes, gano'n po talaga DJ, as in, ang pakiramdam ko doon sa third party is same wavelength kami, kasi nga pareho kaming nagtuturo. Itong si ex ko po, like current boyfriend ko at the time, is oo lang siya ng oo, parang gano'n yung feeling ko kapag nagse-share ako ng problema, sasabihin lang niya, "Kaya mo 'yan." Yung parang wala akong mahugot talaga na advice. Naiintindihan ko kasi nga hindi niya nga kasi din 'yun mundo. So, akala ko that time is ang ibig sabihin ng compatibility is someone na makaka-respond sa'yo
sa mga issues ng buhay mo, ganyan 'no. Akala ko compatible kami nitong third party kumpara sa ex ko. Kaya ang ginawa ko nun is 'di ko na gaano napapansin yung ex ko, anong mga pananakit na ginawa ko. Siguro, yun 'di ko na pinapansin kapag gusto niya ako sunduin nare-reject ko na. Kumbaga, "Wag muna, ayoko kasi busy ako dito, wag ka ng bumiyahe, wag mo na ako hintayin." Sabi ko, "Ayoko ng hinihintay ako." Gano'n yung gano'n na kumbaga unti-unting pagpu-push away Ayun, talaga Bea, sa kanya, ang ganda nung sinabi mo, no? While you were talking, I can't help it but just to keep nodding my head. Tango ako ng tango dito sa studio. Bakit? Kasi 'di ba, yung sinabi mo na akala mo at the time, yung definition ng compatibility is kailangan sa lahat ng pagkakataon. 'Di ba? Parehas kayo na ito yung gusto nyo. Parehas tayo sabay tayong uuwi. mm. Ito dapat ang gusto ko. Huwag mo sasalingin. At siya, naiintindihan ako. But of course, ano na yun eh, 'di ba? Given na yun na talagang mas maiintindihan ka ng third party kasi nga you belong to the same industry. Pero nung time ba na yon, hindi mo yun naisip na, teka, baka parang medyo nagiging biased ako kasi malamang katrabaho ko to. Etong jowa ko, ano naman ang kinalaman ng IT, di ba? Doon sa mundo ko. So at the time ba wala kang parang mas naging paano ba yung mas nag-effort, kumbaga mas nag-step up para lalong ipaintindi doon sa partner mo na alam mo kasi ito yung mga problemang kinahaharap ko, ito yung mga issues ko. Ano yung mga efforts na ginawa mo nun? Or at the time ba talaga you were blinded na hindi? Si third party siya mas nakakaintindi sa akin kesa dito sa jowa ko? Ayun DJ, ako, para sa'kin DJ, as I see myself before, talagang blinded. Kasi parang naging way ko na yon to escape. Parang parang sinigi-sige ko lahat ng masasakit na puwede kong magawa paunti-unti for me to escape. Pero yun yung naging question ko rin after some time. Kumbaga, ginawa ko ba cheating because I really want to cheat o ginawa ko yun to escape something from myself na hindi ko maintindihan. So, talagang very immature. Very immature ko po talaga that time. Kahit alam kong nasasaktan na harapan, kumbaga umiiyak na nga yung ex ko na nagmamakaawa nga siya nun. Kumbaga, parang i-save natin 'to. Kumbaga, DJ, kahit nalaman niya na nag-cheat ako is willing siyang patawarin ako, gano'n siya kabait. Willing siyang patawarin, willing siyang ayusin or basta piliin ko lang siya, okey na, wala na sa kanya yun, gano'n. Ganun kanya kamahal, Bea, no? At sa totoo lang, Oh, napakaswerte mo, no, na talagang may tao na nagmahal sa'yo ng ganon, na handang tumanggap doon sa mga naging pagkukulang mo sa kanya. Pero again, no, we go back to that very same question you asked yourself. Ngayon ba napagtanto mo na, bakit ko nga ba nagawa yun, no? Was it because you wanted to escape something at some point na feel mong napapag-iwanan mo siya? Hindi man pagdating doon sa financial aspect kasi baka sabihin nila, yan na naman yung mga babae, gusto lang pera, hindi sa ganun di ba? Yung parang feeling mo ikaw, alam mo yun, masyado kang career driven pero yung isa medyo parang laid back so may disconnect, di ba? And you see yourself pursuing bigger ambitions, bigger things, bigger dreams for yourself. Or dahil ba is it because na-in love ka talaga dun sa isang tao? Kasi 'di ba, sabi nila Bea, mas masakit daw ang cheating pagdating sa mga babae. Kapag daw tayong mga babae ang nangaliwa, ibig sabihin, mahal daw talaga natin yung third party. Pero sabi nila, 'di ba, versus when it's the men who do it. Dahil lang yun sa lust, dahil lang yun doon sa thrill, sa excitement. Pero ang totoo, mahal pa rin nila yung partner nila. But with you, sa tingin mo ba, minahal mo rin yung third party? Or was it because you just wanted to escape something from your current relationship at the time? alright. So, siguro DJ kasi yung sa third party umabot din naman kami ng 3 taon after ko fully na-realize lahat ng ginawa ko. As in, umabot pa ng gano'n katagal. But within that 3 years, malalaman mo talaga na mali yung ginawa mo kasi hindi talaga masaya. As in, napakaraming challenges. Dun ako nagising na, naku, sa una lang pala talaga nakaka-excite. Pero kapag nandun ka na, platonic na, kumbaga nandun ka na sa totoong relationship,
lagi akong gumagawa ng dapat niyang gawin, may mga times na hindi siya nakaka-reply, lahat ng ginagawa nung ex ko, hindi ko na naranasan yun, as in inalis lahat ni Lord. Kaya sabi ko siguro gusto talaga akong matuto ni Lord dito sa pinaggagawa ko, eh. Lahat ng nare-receive ko na magagandang bagay doon sa previous relationship ko, ibang-iba dito sa third party. As in tinutulugan ako, ano, may effort din naman po, pero dun ko nakita na akala ko compatible kami porket ka-workmate. But when it comes to yung daily life, mas maraming incompatibility. Kaya po, totoo po yung sinasabi ng iba, no, sa mga tagapakitig po natin dyan, yung sabi nila, mag-ingat sa pipiliin, baka mamaya, yung 20%, di po ba, baka 20% lang yung nakikita mo, nakakala mo, yun yung dapat mong piliin, pero yung 80% na nasa iyo na. Yung 80% kahit kulang yan, pero 80% binibigay sa'yo, yun pa yung binaliwala mo. Yun yung nangyari sa akin nun, DJ. Ang ganda no, no? 20%, oo. Oo. Kumbaga, nalugi pa. Yung akala mo, uy, eto na. Pabukang jackpot na ako this time, no? Thank you, universe. Yun pala. Hindi. Pero pagamat sabi mo nga, it took you long years, 3 to be exact, 'di ba? At least the point there is that you realize your mistake, you learn from it, at talagang ngayon, talagang na-realize mo ano yung mga dapat ituwid din, 'di ba? At matutunang leksyon sa iyong buhay. Nakakatawa, no? Kasi bilang isang guro, alam naman natin, 'di ba, kung paanong ilagay sa pedestal sa society ang mga guro natin. Yan ang mga nagtuturo sa atin ng leksyon. Pero 'di ba sa pagkakataong ito, yung buhay ang nagturo naman ng leksyon doon sa isang guro na nakagaya mo, no, which can also be a very humbling experience. At alam mo, Bea, tatapatin kita base sa pagkikwento mo ngayon, no. Nararamdaman ko na you've been humbled by your life experiences. And because of that, no, bagamat syempre we don't tolerate yung cheating talaga. Ako, I personally admire your courage to share this story para again manindigan doon sa pagiging isang guro mo, para turuan ng leksyon yung ating mga tagapakinig that even those people who seem perfect, 'di ba, who deem to be as perfect, pwede ring magkamali. Pero at the same time, pwede ring bumawi para magpatuloy na magturo ng leksyon sa marami sa amin. So Bea, thank you sa pagtawag mo sa amin, no? Pero alam mo, ang ganda rin ng punto mo, let me just add up, no? Bago kita tanungin ulit. Yung sinabi mo na sa una lang pala yung compatibility, akala mo nagkakaintindihan kayo. Totoo yan eh. Kasi di ba kapag sa una, wala pa kayo napagkwentuhan, so malamang sa malamang, anli pa, pag nag-usap kayo sa phone, feeling mo naiintindihan ka, papakinggan ka pa niyan, may pasensya pa yan sa'yo. Pero give it like 6 months, 1 year, mafe-feel mo na, teka, parang may shift na. Minsan nga yung iba, di ba, nagiging complain nila, parang kung ano yung nirarant ko noon tungkol sa ex ko, na pinagtaksilan ko, siya rin ginagawa nitong bago kong third party, at worse pa, mas malala pa. So, ikaw ba, no? Yung sabi mo nga, yung inyong naging relasyon, yung iyong third party, nayanig din talaga ng maraming challenges. Pero walk us through. In the beginning of the relationship, how did that make you feel? May guilt feeling ka ba nung time na yon? Or did you feel like, tama tong decision ko, tama na siya yung pinili ko? Ano yung pakiramdam mo nun? Was there ever a guilt feeling? Meron DJ, hindi talaga payapa. Kaya sana 'no, sa mga listeners po natin, 'pag sa totoo po 'yun na ang relationship na maayos hindi hindi laging masaya. Ang hanapin niyo po is yung relationship na mapayapa. Kasi minsan akala mo masaya pero laging may kaba, ang daming ano ano DJ, insecurities. Napakarami kong insecurities that time. Kumbaga kunwari masaya kaming nag-uusap, masaya kaming kumakain, may dumating lang or dumaan na magandang babae, babatiin niya. Ayan, makakaramdam na agad ako ng insecurity. O kaya pag may nagsabi sa akin, "Uy ma'am, nakita ko si ano, kausap si ganito ah." Parang agad kinakabahan na ako. Tapos kapag di siya nagre-reply, kinakabahan. Parang kahit sabihin niya na nandito lang naman siya, total Mhm. unlike doon sa pag po talaga. So, yan yung Oo. napakahirap pong labanan.
Kumbaga, doon sa past mo, nandun na talaga yung peace of mind eh, 'di ba? Hindi mo kailangan Yes. mag-isip, hindi ka na-insecure. Ito madalas sinasabi nila, 'di ba? Yung daw insecurities, problema yan personally na mga kababaihan. Pero ako sometimes, I beg to disagree kasi naniniwala ako na kung ano man yung magiging behavior or actions ng mga jowa natin or asawa, talagang may epekto yan eh. Kagaya na lamang yung nabanggit mo, yung pagbati niya na, ay, ganda naman nung dumaan. 'Di ba? Talagang naturalmente makakaramdam tayo ng insecurity. But I think in your case, mas lalong na-intensify yung ganong pakiramdam ng pagsiselos, ganong pakiramdam ng insecurity towards other women. It's because alam mo na rin na nagawa ninyo na eh, 'di ba? Nagawa nyo na yun na nga, magtaksil no, doon sa ex mo. So if kaya nyo ngang gawin or if kaya niyang gawin with you, he could still do it with other people, 'di ba? So I guess no, yun yung parang multo. Naiya-hunt ka rin kasi ginawa mo na eh. So alam mo na pwede rin niyang gawin at ulit-ulitin. So paano humantong no? Paano humantong doon sa naging pagtatapos ng relasyon nyo nung iyong third party who initiated the breakup? Ako po talaga yung DJ. So, Mm. nakahanap na ako after ng umalis siya nun, eh, pumunta siya ng ibang lugar sa Davao. So, nung nawalan kami ng communication sa pag-alis na yon, ang naramdaman ko pa is mas naging peaceful pa ako imbis na ma-miss ko siya. Parang ang naramdaman ko is, grabe, anong nangyari sa akin. So, nagkaroon ako ng chance na talagang mag-reflect sa sarili ko at sinabi ko na kailangan 'pag nakapag-usap kami ulit, 'pag umuwi siya, sabihin ko na yon totoo and I need to stop this kasi hindi ito ipinagkaloob ng Diyos, hindi ito yung relationship. Siguro dumaan ito sa atin dahil pareho tayong may kailangang matutunan, kailangan natin maramdaman yung mga bagay na akala natin hindi totoo, hindi nakakasakit, pero kung ano yung sakit na binigay ko before, siguro sabi ni Lord, kailangan mong maramdaman yun, eh, para talagang makaltukan ka, matuto ka talaga sa nangyari. So, niyakap ko yun, niyakap ko. I really humbled myself, tama yung sinabi mo, DJ, kasi it was really a humbling experience. Kaya nung pag-uwi niya, tinapat ko na siya. Sabi ko, pero kalmado pa rin. I'm sorry, hindi talaga, hindi na natin to kayang i-work out. So sabi niya, ang tagal-tagal na natin. Wala yan, nararamdaman mo rin. Sabi ko, hindi. We need to really be serious this time. Seryoso talaga ako. Sabi ko, seryoso ako. You need to go on your journey kasi po, naglo-law school siya eh. So sabi ko, yan yung dapat tapusin mo. Sabi ko, ako yan din ang wish ko sa'yo, makaraos ka dyan, yan yung dream mo, go on with it. Hindi pwedeng meron din na kumbaga na umaagaw sa oras, attention mo or anything. And ako, gusto ko na rin maging malaya from this kind of relationship. So dun po kami Ayun. nagtapos. At pumayag naman siya. Kumbaga kung ano yung ginawa ng ex mo noon na hinabol ka, nagmakaawa, lumuhod. 'Di ba? Despite the fact that you cheated on your ex, itong isa, walang pagsuyo na, teka lang, wag naman. Ano yung mga efforts na ginawa niya para pigilan sana yung breakup? Opo, nakakatawa kasi binigyan lang niya ako ng ice cream. May ano, dalawang beses naman yun, DJ Alex. Oo. Yung unang ice cream sabi ko, wag mo na akong daanin sa ganito." So, nagalit siya, ginawa niya, binato niya pa sa'kin yung ice cream. Tapos, 'di sige, tampu-tampuhan. After no'n, sumuyo naman ulit, pumunta naman ulit sa bahay, nagbigay ulit ng ice cream. This time, tinanggap ko yung ice cream. Tinanggap ko, sabi ko, "Thank you." Kasi alam niya na kapag malungkot ako, yun yung ano, eh, yun yung makakapagpa-okey sa'kin, ice cream. Pero sabi ko, "Pero this time," sabi ko, "yung pagtanggap ko na 'to, hindi dahil tinatanggap kita ulit. Pero sana, maramdaman mo na sa pagtanggap ko nito is maging maayos yung paghihiwalay natin." Siguro ano na talaga siya nun, kumbaga wala na talaga, hands down na siya. After naman nun, DJ, hindi na rin siya nakipag-communicate. Kumbaga tinanggap na rin niya talaga yung request ko. So, mas ma-effort talaga yung isa. Dito, yun lang, hanggang doon lang.
Ayun. Gano'n. Grabe naman. At least 'di ba effort pa rin naman yung ice cream. Although syempre dun sa pananaw siguro ng ibang listeners, baka bare minimum lang naman 'yan eh. Parang alam mo naman ang mga babae, 'di ba? Gusto niyan mga grand gestures. Although again, sige, effort pa rin naman na pagbibigay ng ice cream. Pero kung may title yung yung episode natin ngayon, parang MMK. Anong hula nyo? Ice cream pwede, no? Ice cream and iceberg. Kasi bakit? Sa iceberg, di ba, parang small percentage lang yung nakikita natin o kabuang tipak ng yelo. Pero hindi natin alam, kagaya nga nung binabanggit mo, the rest of the 80% nasa ilalim pala at hindi natin. So, pili ka na lang. Ano mas gusto mong title? Iceberg o ice cream? pero ito, kidding aside, no? Siyempre, ang gustong malaman din ng mga listeners sa atin, hindi naman dahil nakikichismis. Ikaw ba, did you ever feel yung regret sa puso mo na, teka, sana pala, nasa tamang tao na ako. Sana pala inalagaan ko na lang. Sana pala siya na lang. Or would have you still, just keep going in your life? At feeling mo, sa ngayon, you're better off single. Bale DJ, totoo 'yun, nagkaroon talaga ng regret kasi after namin maghiwalay nitong third party, minessage ko ulit si ex, minessage ko yung previous. So, nag-sorry ako, sabi ko, "Sobrang sorry sa mga nagawa ko." Pero I'm happy, bakit DJ? Kasi, nag-grow siya, nag-prosper yung career niya from an in-house IT, ngayon ay IT na siya ng isang malaking company. At the same time, una siyang kinasal kaysa sa'kin. So, he is now happily married. But I just find a courage, sabi ko, huwag kang magagalit, I'm very sorry. Gusto ko lang talagang mag-sorry for the very, very last time. And meron lang akong question, sabi ko, tinanong ko siya, sabi ko, masaya ka na ba talaga? Galit ka pa ba? Or talaga bang nararamdaman mo yung happiness ngayon? Kasi ako masaya ako para sa'yo. Gusto ko lang ma-sure para mabawasan yung nararamdaman kong bigat. Gusto kong i-validate mo, gusto kong sabihin mo sa akin ngayon na naging masaya ka. Ang naging response niya is, wala naman tayong magagawa sa nangyari. Kailangan mo lang talagang piliing maging masaya. So, parang Mm. ang hurting pa rin sa part ko, pero tama siya. Kasi kumbaga hindi ako masaya sana siguro para sa kanya, hindi ako masaya sa ginawa mo, sino ba naman magiging masaya? Pero wala akong choice, eh. Iniwan mo ko, eh, sinaktan mo ko. Ang choice ko lang mag-move on at piliin kong maging masaya, Oh, 'di gano'n. ba? Napakatapang na tao no nung iyong ex at pinili niya pa rin talaga yung happiness. Ang hirap niyan, lalo dun sa kwento mo sa amin na talagang even if ikaw na yung nagpupumilit na tapusin na yung inyong relasyon, siya pabalik ding nagpupumilit na ilaban pa rin kahit na he was already aware of the cheating incident na ginawa mo towards him. Pero ganun siya ka-willing na i-accept. No? Pero sa pagkakataong ito, hindi man nag-materialize or nag-prosper yung inyong relasyon. Kahit papaano, no, masasabi mo ba, Bea, na gumaan naman yung pakiramdam mo seeing him happily married now, he's very successful in his career as you mentioned. Kung meron ka pang mensahe para sa kanya, ano yung gusto mong Oo. sabihin sa ex mo? Ayun, I'm very happy kung nakikinig ka. Gusto ko lang mag-sorry na, alam ko hindi 'yan madaling mabura, pero maraming maraming salamat din kasi kahit papaano is alam ko naman na napatawad mo na rin naman ako and sana makalaya ka rin sa pain na na-inflict ko sa'yo. Sana mawala na rin siya. Yun lang din siguro yung totoong makakapagpagaang sa akin na malaman na okay ka. So, I really wish you happiness and deserve mo kung ano yung meron ka ngayon. So, sa mga listeners po natin, DJ, gusto ko lang sabihin na hindi hindi laging reason yun 'no or kinakasangkapan na, siguro kaya kaya ko siya sinaktan o kaya ako inalis sa buhay kasi hindi kami, baka para siya sa iba. Hindi, eh, yung pagiging deserving ng tao sa mas magandang pangyayari, deserve niya talaga yun. Pero hindi yun excuse na mag-cheat ka or saktan mo siya. If you are really in a relationship, isipin natin na if it's a godly relationship, gawin mo talaga yung best mo.
At kung hindi talaga para kayo, ipag-pray mo siya, hindi yung gagawa ka ng kasalanan or sasaktan mo siya para lang ma-break yung relationship. If it's not really meant to be, hayaan mo na si Lord ang gumawa ng way in a very peaceful way. In that sense, walang guilt sa pareho sa inyo, masaya kayo pareho. Huwag mong sasadyain nasaktan yung partner mo dahil lang may mga imperfections or dahil feeling mo baka kasi hindi kami talaga eh. So, wag nating sadyaing manakit. Lalo na, mahal natin yung tao, no? Na minsan eh, nagiging selfish lang tayo. Kaya, very important po na mahalin muna natin yung sarili natin. Para kapag nandyan na yung taong para sa atin, wala na tayong gustong takasan, we really give. Kumbaga po, hindi natin masasabi na sarili ko naman tulad ng naramdaman ko. Dapat 'pag nasa relationship ka na, mahal mo 'yung sarili mo, kumpleto ka na, para kahit decay ka para sa partner mo, at the same time nakaka-receive ka naman din, 'di ba? Is para sa tao na, hindi na 'yung laging self-centered lang, hindi 'yung para sa sarili mo na, kasi 'yan 'yung number one cause, I think, DJ. 'Yan 'yung number one cause, hindi ka sure sa sarili mo, kaya hinahanap mo kung kani-kanino, hinahanap mo kung saan-saan 'yung happiness. Nasa harap mo na rin Yun. pala. Ang ganda no, no? Yan talaga yung isa sa mga reasons or factors bakit despite the claim na hindi mahal ko to eh, pero bakit nagagawa pa rin nating saktan? Minsan hindi naman dahil dun sa tao. Hindi natin dapat isisi na kasi siya naman ba't hindi siya nag-keep up sa level ko? Siya naman din kasi kulang sa oras. There will never be a valid excuse to any form of cheating. Emotional cheating man yan, physical cheating, actual na cheating, anong klase man ng panlilin lang yan, walang excuse doon, diba? Pero sabi mo nga, you have to work on yourself, you have to learn how to love yourself first. Kaya mahalaga, diba, no, Bea, na bago talaga tayo pumasok sa isang relasyon, alam mo yung buo tayo. Oo, minsan nga kasi sabi mo, diba, yung pilit nating hinahanap sa sarili natin, hinahanap natin sa ibang tao. And maybe, no, ako, again, hindi ako, disclaimer lang, hindi ako eksperto. Pero sa pagkakataong ito, parang ang naiintindihan ko at ang nararamdaman ko doon sa sinserong pagkakakwento mo sa amin is that you had bigger dreams nung mga panahon na yon. At maaaring nung punto na yon na feel mo talaga that there was a disconnect, hindi siya maka-keep up doon sa level ng pangangarap mo. 'Di ba? And siguro, no, dahil nga kasamahan mo sa trabaho noon yung third party mo, ang daling ma-associate na ito kasi yung pangarap ko nasa same industry kami, 'di ba? This makes me happy. Itong dream, itong world na to, it makes me happy. And it so happened that the person or yung third party na sabi mo naman, minahal mo rin naman for 3 years, 'di ba? Kasama doon. So pwedeng ganun din 'di ba? Yung na-associate natin yung ating bigger dreams, bigger ambitions doon sa taong kasama natin sa pagpupursue ng pangarap na yon. Pero ito sa pagkakataon namang ito, no, Bea, kung meron ka pang mensahe. Siyempre doon naman sa talagang naging boyfriend mo rin for 3 years. Na talaga namang sabihin na natin, pinaglaban nyo rin naman yung isa't isa, di ba? To the point na merong kinailangang masaktan pa para mag-materialize yung inyong relasyon. But if you still have any message for the third party na later on naging karelasyon mo din, Bea, ano yung gusto mo sabihin sa kanya? Ayun, gusto ko sabihin na pursue mo rin talaga yung dreams mo, 'no. Um, Mahirap kasi pumasok sa relationship para lang in a sense na may kasama ka. Kasi mahihirapan yung mga tao na papasok sa buhay mo kung ganun lang rin yung magiging treatment. Kumbaga, hindi, ayaw mong maramdaman na mag-isa ka, ayaw mong maramdaman na malungkot ka. So, masarap sa pakiramdam, no, na merong kasama ka. Pero mahirap din kasi sa tao yun eh. So, I pray na kung sakasakali, no, na wala, you're not in a relationship. Ngayon, I'm not sure sa status mo, is okay lang 'yan, i-pursue mo talaga yung career, kasi I really see you as a more of a career person, no. If you are in a relationship naman, I'm praying na kung ano man yung mga sinabi ko sa'yo before na sana natutunan mo, is magawa mo yon para na rin sa tao na mahal mo sa ngayon kung meron man. So, I pray na maging maayos, mas maayos ang relationship. Sana may future, Yun. kumbaga, Mhm. tutukan ka sa atin para yung maging power, no?
Yun lang po. Ayun, medyo naging choppy lang yung bandang huli pero nakita pa rin namin at narinig namin 'no, yung pagiging, positive thinking mo. You still wish these people well kahit na nagkasakitan, nagkasamaan ng loob, pero talagang you still pray na ma-attain nila yung success sa buhay nila 'no. Pero ikaw Bea, kung meron kang mensahe, this time para naman sa sarili mo, ano yung gusto mong sabihin kay Bea? Ayan, Bea, huwag mo na uulitin 'yun, 'wag ka ng mananakit, isipin mo muna palagi ang mga gagawin mo at kapag nagmahal ka, eh, mahalin mo ng buo yung mga tao na i-invite mo sa puso mo, sa buhay mo. At kapag nandiyan na sila, palagi mong iisipin yung mga impact or effect ng bawat sasabihin o bawat gagawin mo kasi, sa relationship hindi na lang ikaw, eh, 'no, laging dalawa na kayo diyan. And sana Bea, higit sa lahat mapatawad mo na yung sarili mo. Pinagpe-pray ko Bea na palayain mo na yung sarili mo doon sa pain, doon sa guilt, doon sa fear na naramdaman mo dahil sa pagkakamali na nagawa mo. Oh, mahigpit na yakap for you, Bea, no? Na ano naman ako dyan, na teary-eyed naman ako dyan. Most people would say, hindi, wag natin i-tolerate yung cheating. We never tolerate it, 'di ba? Hindi natin yan talaga susuportahan. Pero at least, no, hearing yung mga istorya kagaya na ito, no, na shinare sa atin at pinagkatiwala ni Bea, kami ay thankful dahil ikaw ay nagbukas talaga ng istorya ng iyong buhay na napaka-personal para makapagturo ng leksyon. Marami sa atin, no, probably, yung iba nakaka-relate ngayon, nasa taxi, pauwi, galing sa mga ka-date nila, mga nililin lang nila, nagloloko, 'di ba? Sana upon hearing this story from Bea, hindi lang mauwi sa pagkasayang yung kanyang pag-open up sa atin. Sana maging eye-opener din po ito sa nakakarami, no? Sa ating mga listeners na nakaka-relate sa kanyang istorya. Bea, ipagdadasal namin, sana nga talaga, no, hopefully iyong mapatawad na yung sarili. Cliche as it may sound, lahat naman tayong tao nagkakamali. Alam mo, ang daling sabihin para doon sa mga taong hindi pa ever nakakagawa ng pakiramdam nila major sin. Di ba na parang, daling magmalinis for these people. Pero pag sila na yung nasa ganyang klaseng sitwasyon at sila na mismo yung maka-encounter, they would understand. Bakit nga ba ito nangyari? Bakit ako nagkamali? Doon, 'di ba? Matututo tayo ng sarili-sarili nating leksyon at aral sa buhay that eventually ipapamahagi rin natin sa ibang tao. Kaya Bea, again, maraming salamat for calling us tonight, for sharing your story, and for teaching us a lesson. Salamat, Bea. Thank you, DJ. Thank you po, listeners. Thank you. Mag-iingat ka palagi. And there you have it, mga ka-vibes. Napakagandang istorya ng pag-open up mula sa ating isa sa mga ka-vibes. Sa ating naging caller na si Bea, maraming salamat. Hopefully, like what I said, iyong mapatawad na, no, yung iyong sarili. Siyempre, we can never rush these things because proseso yan For some people, it will take, 'di ba, months, years, decades before they can finally forgive themselves. But maybe, no, kung pwede mo lang din namang gawing pampalubag loob na at least ngayon alam mong happy na itong taong ito. Na bagamat nakapag-inflict ka ng pain doon sa iyong ex, masasabi mo naman na yung pain na yon nagamit niya, 'di ba? Para talaga mag-succeed sa kanyang buhay. Although, ito lang naman din ang wag gagawin ng iba na nakapagtaksil, yung sasabihin na, pasalamat ka na lang, nasaktan kita, at least yun yung nag-push sa'yo to be a better person. Wag ganon. Oo. Pero si Bea, ang maganda naman talaga sa kanya, she's very honest, 'di ba? She's very humble of what she's done. Alam niya yung mga nagawa niya. At sana ganun. Hindi yung iba na sila na ngayon nagkamali, parang sila pa yung mga matatapang. Pero again, 'di ba? Huwag muna nating husgahan agad kasi ang buhay naman habang tayo humihinga, palagi tayong may aral na pwedeng matutunan. Minsan isang araw, pagising mo, pagdilat ng iyong mga mata,
Pwedeng bigla na lang ibigay sa'yo ni Lord, ibigay sa'yo ng tadhana yung realization na, nagkamali pala ako. Ba't ko yun ginawa? Pero thank you, Lord. Thank you, Lord, di ba? Thank you, universe, kasi kinalabit mo pa ako. The fact na na-realize mong nagkamali ka, it's the universe telling you that it is giving you another chance para ituwid yung mga naging desisyon mo sa buhay mo. At ako naniniwala ako, wala ni isa sa atin ang puro dito na hindi nagkasala. Di ba? Parang sa Bible lang di ba? Let the one who has never sinned throw the first stone. That's what Jesus told. Until one by one, nagsialisan yung mga tao. Napahiya di ba? Napahiya nga naman, ako rin. Chismosa ako, ano pa ba? Ako rin nga pala, di ba? Ninakaw ko yung tanim ng kapitbahay ko. Lahat tayo. Simple man o hindi, wala pong perpekto sa atin. Kaya sana, ka-vibes, hindi man kayo mga DJ, pero kung may mga kaibigan kayo, kamag-anak na mag-open up sa inyo na, oy, nagkamali ako. Sa halip na i-chismis nyo sa ibang tao, pakinggan nyo lang. Diba? Sa halip na maging judgmental ka, yan kasi, arte mo kasi, ang L mo kasi masyado. Pakinggan mo. Kasi, you'll never know what it feels and how it feels until you are finally wearing their shoes. Kaya ka-vibes, yan po ang kabuuan ng ating pakikipag-conversation sa ating caller na si Bea. Again, thank you so much. Kaya kung meron pa kayong mga pahabol na take, or kung meron pa kayong mga lessons na natutunan sa ating caller, i-text nyo na kami at isend yan sa ating official FB page sa 92.3 FM Radio Manila. Bakit nga ba kahit na mahal natin ang isang tao, nasasaktan pa rin natin sila? Sagutin mo na yan. Ako ay magbabalik dito pa rin sa Heart Speaks. My name is Alex and this is 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Our time now, Ka-Vibes, 9:16 ng gabi. 92.3